DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC-TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Mulyas at Joel Reyes. DZRH Boom Balita Boom Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Magandang hapon Pilipinas, sa ulo ng ating mga balita. Balita. Boom Balita. Ombudsman Boying Remulla humiling ng precautionary hold departure order laban kay Senator Cheese Escudero at sa negosyanteng si Maynard Ngu. Balita. Boom Balita. Court of Appeals naglabas ng freeze order sa assets ni Congressman Martin Romualdez ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Balita. Boom Balita. National Bureau of Investigation o NBI iginiit na walang halong politika ang raid sa club sa Pasig na iniuugnay sa asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Balita. Boom Balita. Meralco posibleng may bawas singil sa Mayo dahil sa pinamamadaling refund ng Energy Regulatory Commission. Balita. Boom Balita. Rollback sa diesel at kerosene asahan sa susunod na linggo. Gasolina posible namang walang paggalaw. Balita. Boom Balita. At 5.2 milyong pisong halaga ng illegal na sigarilyo nasamsam sa Iloilo. Balita. Boom Balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado 25 sa buwan ng Abril 2026. Live na napapanood sa DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel at syempre sa DZRH TV. Higit 1,000 cable operators at napapakinggan din tayo via DZRH Radio 666 kHz at sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan ho ng buong persa ng DZRH News at sa aking tandem na si Kyle Mulyas, ito po si Joel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita. Boom Balita. Sa detalye ng mga balita. Siyam na minuto makalipas sa alas 5 ng hapon, humiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng Preventive Hold Departure Order o PHDO laban kina dating Senate President Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Iniimbestigahan ng dalawa sa umano'y plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng flood control scandal. Matatanda ang sinabi ni dating Public Works Undersecretary
Roberto Bernardo na si Ngu ay close friend at campaign contributor ni Escudero. Nag-deliver din umano si Bernardo ng 160 million pesos sa negosyante para kay Escudero. Mari namang itinanggi ni na Escudero at Ngu ang mga aligasyon at anumang pagkakasangkot sa umano'y kickback sa flood control projects. Balita! Boom! Balita! Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals sa assets ni dating Speaker at later Representative Martin Romualdez. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Remulla na si Romualdez ang tinutukoy ng Anti-Money Laundering Council sa freeze order laban sa di pinangalan ng kongresista. Magugunitang kabilang sa na-freeze ang 25 bank accounts at 10 insurance policies na nakarehistro umano kay Romualdez. Tawid din sa freeze order ang bank account, insurance policies at investment account ng business associate nito at corporate entity. Defensor, pati po yung asawa niya, wag nating dalhin sa Remulla. Go ahead, Ombudsman Boying Remulla. No, wala. Go ahead, RHTV. Oras natin, alas 5:11 ng hapon. Ito yung binabanggit ho kanina ni Ombudsman Boying Remulla. Hindi pa prepared yung mga video clips ho natin. Mag-break na muna tayo. Ayusin nyo na muna yung video dyan, RHTV. Saka natin balikan yung mga balita natin. Alas 5:11 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabton, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumaba. Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Boom Balita.
Alas 5:19 ho ng hapon ay mamaya ho ang tabayaran nyo, may makakausap tayo sa Department of Energy. Kaugnay sa meron na palang weekly na isasagawa ang Department of Energy na campaign para ho sa pagpapatay, parang Earth Hour kumbaga. Alamin natin ang detalye maya-maya niyan sa Department of Energy ho mismo. Balik-balita tayo, alas 5:20 ng hapon. Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals sa assets ni dating Speaker at later Representative Martin Romualdez. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Remulla na si Romualdez ang tinutukoy ng Anti-Money Laundering Council sa freeze order laban sa di pinangalanang kongresista. Magugunitang kabilang sa na-freeze ang 25 bank accounts at 10 insurance policies na nakarehistro umano kay Romualdez. Dawit din sa freeze order ang bank account, insurance policies at investment account ng business associate nito at corporate entity. Ting congressman daw na pumayag na o may desisyon na ang Court of Appeals na samsamin yung mga... Nasa dyaryo na yan. Nasa dyaryo na yan. Nandun, pero walang tao, walang pangalan. Former Speaker Martin Romualdez, na-freeze na yung kanyang... Ayun. So si former Speaker Martin ito. Kasi linawin natin from what? From the Court of Appeals to? From the Court of Appeals. Kasi doon talaga dinadala ang freeze orders ng AMLC. So ito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Yes. Ayan ha. Dito niyo na ako sa executive session. Hindi, pero anong issue nga? Marami issues. Actually, isang kaso pa lang yan. Pero we have around 5 to 6 cases lined up. Sunod-sunod siya ipa-file within the next 2 weeks. Meron pa. Naku, napaka... Kaugnay niyan, iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na hindi ito maaring mag-inhibit sa anumang iniimbestigahan ng kanyang opisina. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Remulla na katungkulan ng Ombudsman na maging tanod bayan laban sa korupsyon alinsunod sa saligang batas. Anya, paano maparurusahan ang sangkot kung mag-i-inhibit ito sa investigasyon? Una rito, hiniling ng kampo ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa Ombudsman na mag-inhibit ito sa preliminary investigation ukol sa flood control scandal dahil sa umano'y pattern of prejudgment. Sagot pa ni Remulla sa abogado ni Romualdez na nagsabing mag-inhibit siya bumalik sa law school. Prosecutors are supposed to side with the victims of crimes. Ayun, diba? Tama. Ngayon, ano ba ang Office of the Ombudsman? Ang origin po namin sa Pilipinas, tanod bayan. Tama. Kami ang bantay ng bayan para ang mga corruption ay mabantayan at mga abuso. Pang-aabuso ng kapangyarihan ay maawat natin at matigil natin at maparusahan. Paano natin mapaparusahan niya kung mag-i-inhibit ka? Duty mo yan eh. Yan ay katungkulan po namin sa Saligang Batas. Saligang Batas. Ayun yung importante. Saligang Batas. Constitutional duty yan. Yung nagsasabi niyan, baka absent siya nung tinuturo yan sa school. Baka absent siya. Absent. Sa iba pang balita, itinanggi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na may halong pamumulitika ang raid sa KTV bar sa Pasig na may kaugnayan umano sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor. Ayon kay Matibag, lehitimong operasyon ang ginawa at hindi dapat idinadamay ang mga tauhan ng NBI. Git ng NBI Director, malinaw ang mga elemento ng human trafficking at trabaho nilang hulihin at panagutin ang mga lumalabag sa batas. Naharap ang asawa at anak ni Defensor sa kasong human trafficking na may-ari umano ng ni-raid na establishmento. Defensor, pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika at huwag mong sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Just to give you a background pati, nung aming tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV, at yung Taas Luna Hotel na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of human trafficking was... Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Balita.
Balita. Samantala may lead na ang National Bureau of Investigation kaugnay naman ng umano'y mga banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ilalabas lamang ang karagdagang detalye tungkol sa naturang leads sa tamang panahon. Kaugnay nito, tiniyak ni Matibag na dadalo ang mga opisyal ng NBI sa susunod na pagdinig ng House Justice Committee hinggil sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa first couple noong 2024. Matatandaang noong Nobyembre 23, 2024, sinabi ni VP Sara Duterte sa isang online briefing na may kinausap na siyang tao upang patayin ng Pangulo ang First Lady at si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Balita. Balita. Samantala, good news naman ho sa mga customer ng Meralco. Posibleng bumaba ang bill sa kuryente sa susunod na buwan dahil sa ipatutupad na 14 billion pesos refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Meralco Vice President and Spokesperson Joe Zaldariaga sa DZRH na simula sa Mayo tataas ng 43 centavos. Tataas pero bababa. Ang tinutukoy ho doon yung i-refund sa mga customer ho na Meralco. Mula 20 centavos ay tataas daw po yan ng 43 centavos per kilowatt hour. Sabi ni Zaldariaga, inaasahang makatutulong ito sa epekto ng mataas na consumption sa kuryente ngayon tag-init. Sa kasalukuyan, nasa 20 centavos per kilowatt hour yung natatanggap nilang refund. Magiging 43 centavos na ito simula sa Mayo. So ibig sabihin yan, may additional na mararamdaman yung mga customers natin na 23 centavos sa rate impact o additional refund. So this will be reflected as a separate line item sa susunod na buwan sa Mayo, which is around a little over a week away. That is very transparent and our customers can check. Samantala, kaugnay pa rin yan, iginiit ng Manila Electric Company o Meralco na sumusunod lang sila sa batas. Yan ang iginiit ni Meralco spokesperson at Vice President Joe Zaldariaga tungkol sa mga karagdagang singil sa electricity bill o sa kanilang mga customer. Sa special on Saturday sa DZRH, ipinaliwanag ni Zaldariaga na mandated gross subsidies at buwis ang mga ito na kanilang inireremit sa kaukulang mga ahensya ng gobyerno. Dagdag pa niya na lahat ng electric utilities sa bansa at hindi lamang ang Meralco ang nagpapatupad nito. Kabilang na nga rito ang lifeline rate discount para sa mga kwalipikadong low-income customers. Gayun din ang senior citizen discount, feed-in tariff allowance o feed-all at green energy auction allowance. Ito yung napupunta sa mga beneficiaryo ng 4-piece program. Gusto ko lang linawin na mandated ito kasi sa ilalim ng batas, there is an enabling law na nakapaloob dito. At actually ito, matagal na ho yung pinapatupad years back, no? It has been implemented. Not only by Meralco Cesar, but the whole industry, the various distribution utilities at saka itong mga electric co-ops. Balita. Balita. Samantala sa iba pang mga balita, may alok na solar panel loans na nagkakahalaga ng hanggang 500,000 piso ang Government Service Insurance System o GSIS para sa kanilang mga miyembro sa buong bansa. Sa panayam kay GSIS President at Chief Executive Officer Jose Arnulfo Vic Veloso sa programang Special on Saturday, ito'y hakbang nila para mahikayat ang mga Pilipino na gumamit ng renewable energy alternatives. Sa gitna pa rin niya na tumataas na singil sa kuryente dahil sa tensyon sa pagitan ng US at Iran na nakaaapekto sa global oil prices. Ayon kay Veloso, ang naturang loan ay may 5% annual interest rate at babayaran sa loob ng 5 taon. Pwede ho silang umutang hanggang 500,000, 500,000 at ang interest rate po nito 5% lamang po at pwede nyo itong bayaran sa loob ng 5 taon. 5 years. Yun na yung maximum. Yan pong maximum. Tanong po, kailangan nyo lang ibigay sa amin. Sa kapitbahay ninyo, meron pong solar panel na nagbebenta. Humingi kayo ng quotation.
Pagkabigay ng quotation sa inyo, isubmit nyo sa GSIS. Balita. News naman ho sa mga motorista, may panibagong rollback sa presyo ng sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, 10 piso hanggang 11 pesos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel at kerosene, habang hindi pa tiyak kung magkakaroon din ng paggalaw sa presyo naman ng gasolina. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na bababa ang presyo ng petrolyo dahil sa ceasefire sa Iran. Inaantabayan na ang anunsyo ng Department of Energy para sa pinal na oil price adjustment. Balita. Naabo naman ang mga paninda sa Commonwealth Market sa Quezon City dahil sa sumiklab na sunog kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang 2:00 ng madaling araw kanina. Inabot ng 4 na oras ang sunog bago tuluyang naapula bandang 6:00 ng umaga. Samantala, tiniyak ng Quezon City LGU ang tulong sa mga naapektuhan naman ng sunog. Ayon sa pamahalaang lungsod, nakikipag-ugnayan na sila sa pangunguna ng Market Development and Administration Department at Business Permits and Licensing Department sa pribadong lessor ng palengke at field guarantee na may-ari naman ng lupa upang matukoy ang kabuuang bilang ng mga apektadong negosyo. Sinasabing nagmula ang sunog sa meat section at wala namang naitalang sugatan o nasawi. Balita. Oras natin 5:31 ng hapon sa ating pagbabalik. Abay, makibalita nga tayo sa Department of Energy kaugnay sa, tama ba, lingguhang Earth Hour? Parang Earth Hour, no? Laging magpapatay ng ilaw. Ganun nga ba? Alamin natin ang detalye mula sa Department of Energy mismo. Sa pangalan pa rin ho ng aking tandem na si Kyle Bullas, ito po si Yuel Reyes. Oras natin 5:31. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
sa loob ng 86 na taon. DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZ Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Joel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Oras na natin, alas 5:35. Napakabilis ho ng oras, pero kapag ganitong pahapon na, parang mas gusto natin dahil sa sobrang init ho ng araw. Sabi nga kanina ho ng Pag-asa, 45 degrees Celsius ang heat index sa isang may binanggit na lugar kanina, pero 45 degrees Celsius. Imagine ho kung gaano kainit ngayon. Pero ito hong susunod na pag-uusapan natin ay may kinalaman naman sa pagtitipid. At lalo ho ngayon, ngayon yung katatapos lang ng pag-observe natin, 'di ba, sa Earth Day 2026 at isang napakahalagang bahagi naman para makakontribute tayo mismo na bilang mga consumer para makatipid sa kuryente sa gitna ng national emergency energy emergency. Tanungin natin kung ano ba tong inisyatibang ito ng Department of Energy kaugnay sa parang Earth Hour, linggo-linggo. Lingguhang Earth Hour nga ba ito? Mula kay Director Patrick Aquino ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Director Aquino, magandang hapon po. Si Joel Reyes po ito sa DZRH. Nakamute ng programa ngayong hapon. Opo. Ano ba ito, Sir Director? Ano? Tama ba? Lingguhang gagawin sa pangunguna ng DOE? Tama po ito. Ang tawag po natin sa kanya ay 1, oras natin sa efficiency. Wow. Kagaya nung inanunsyo natin simula nung Lunes, perfect nga ngayon to dahil sineselebrate nga natin tong linggong ito yung Earth Day. Balikan lang natin nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng tinatawag na Earth Hour. Nung sama-sama nating pinatay yung non-essential lights, nagbawas tayo ng appliances sa loob ng 1 oras. Kung babalikan natin, mahigit 145 megawatts yung natipid natin. So nangangahulugan, 1 milyong kabahayan ang na-power nun. Kaya ngayon, ang ina-encourage ng ating DOE, pinapaalalanan ng ating mga kababayan na kung gagawin natin siyang habit, lingguhan, tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, pinapaalalahanan natin yung mga sarili natin na may mga bagay na malaking maitutulong. May mga appliances na hindi natin ginagamit, bubunutin natin, and then nga yung ilaw. So yun po yung simbolismo na gusto natin. At saka syempre, pag nakatipid tayo, malaking tulong na yun sa ating mga budget. Okay. Ito ho bang tama na 1? Yung program natin na 1 ay habang ngayon tag-init lang po ba ito o magtutuloy-tuloy ito hanggang tayo ay nasa declaration ng National Energy Emergency? Well, ang layo natin talaga sa 1 pag makasanayan na ito ng ating mga kababayan na kung araw-araw nilang makikita na kapag umiikot sila, pumasok sila sa kanilang kwarto, lalabas sila, mapapansin nila, ay, alabas na ako, pwede ko nang patayin yung aking ilaw. May nakita tayong mga appliances, merong naka-standby power, isi-switch off natin. Ang konsepto nito napakasimple. Yung maging mulat tayo sa mga bagay na yung mga hindi nga natin ginagamit, bunutin natin, matuto tayong maging masinop sa paggamit. Ang bonus nito sa ating mga nakikinig, syempre, yung kabawasan nga dun sa ating konsumo na nakakabawas rin sa ating bill. At tulad nga nung sinabi natin, paalala natin, alam natin na mainit ang panahon ngayon, para mas effective or mas efficient yung ating mga aircon, yung paalala natin, siguraduhin nating malinis yung aircon filter natin, yung LEC ng ating electric fan, malinis rin. At kung magseset nga po tayo ng ating aircon thermostat, lagay po natin sa 24 degrees Celsius, wag masyado pong mababa. Dahil pagka kada degree na mas mababa sa 24, tumataas rin po yung konsumo natin sa kuryente. Buti nabanggit nyo ho yan dahil ang akala natin
makakatulong yung Earth Hour. Pag nasabing Earth Hour, pagpapatay lang tayo ng ilaw, bubunutin lang yung mga appliances natin na usually napapabayaan lang natin na nakasaksak. Pero malaking tulong ho yung sinabi ninyo, lalo sa mga electric fan at sa mga merong aircon na regularly linisin yung kanila hong gamit dahil malakas din yung nagiging konsumo nito. Tama po, kagaya po parati nating sinasabi, yung mga tips nilalagay natin sa social media, katuwang rin natin yung Meralco at yung mga electric cooperatives natin nationwide. Kasi pag madumi nga yung ating aircon filter o yung ating electric fan, ilang porsyento ang nadadagdag sa konsumo. Nag-run kami ng numbers, batis-batis sa aming pag-aaral, paminsan maabot 100, 200 yung nadadagdag. Just by making sure na malinis yung ating electric fan, yung ating aircon filter. At yung isa pa nating pinapaalala, paminsan rin maging mulat tayo yung mga ating mga silid. Merong mga uwang, nakakapasok ang init. So mas hirap yung ating electric fan, mas hirap yung ating aircon. Siguraduhin nating lapat yung mga bintana natin kung tayo nag-aircon o nag-electric fan, maging yung ating mga pinto. Okay, nasa gaano kalaki yung in overall na sa pagtaya ho natin ang maititipid natin sa kuryente pag sama-sama nating ginawa ito kahit sa mga maliliit na households lang? Sa mga maliliit na households, gumawa ang ating DOE ng listahan Yung mga bagay na halimbawa magpalit tayo ng LED, yung paggamit natin ng aircon, ilalagay natin sa 24 degrees siya, yung ating mga electric fan, yung tamang haba ng operation, aabot siguro hanggang 10% sa kabawasan sa bill natin siya Wow. Kaya ngayon yung sinasabi natin sa mga kababayan, and then hopefully pag itong ginawa nga natin itong lingguhang activity na oras natin sa efficiency, 1 oras kada Sabado, alas 8 hanggang alas 9, mas marirealize natin, mapapaalalahanan ng ating mga kababayan na, teka muna, may mga bagay pa pala tayong mapagtitipiran, makikita nating mas magiging efficient tayo, at syempre yung magandang impact nito, yung bawas na sa ating gastusin, nakatulong pa rin tayo sa pangkalahatan sa ating sitwasyon. Banggit tayo, Director, ng kahit anong appliance, lalo sa mga maliliit na household na kumukonsumo ng below 100 kilowatt-hour kada buwan. Ano yung pwede nilang mamaya, yun yung una na sa listahan nila na bubunutin nila or papatayin nila? Typically, pagka ganyan mga lifeliner natin yan sa ilalim ng programa, di ba pinadali na ng ating pamahalaan. Basta ikaw ay bahagi ng listahan ng 4P, automatic ka ng bahagi ng wala ka ng binabayaran. Basta't hindi ka lalagpas dun sa 100 kilowatt nga kada buwan. Typically, ang pinakakaya nilang gawin dun yung magpatay lang ng ilaw. Yung pagpapatay lang ng ilaw natin, malaking bagay na yun, malaki na ang matitipid nila, especially para dun sa mga kabahayan na mga below 100 kilowatts na yun. And then, syempre, doon naman sa mga mas malaking kabahayan, kung tayo naman po, siguraduhin nilang ang paalala natin yung sa thermostat. Kasi nga, uulit-ulitin ng ating DOE, kapag ka mas mababa sa 24 degrees, yung ating sineset sa temperature, nadadagdagan ng 10% yung konsumo So, pag nilagay mo yan sa 20 or 22 halimbawa, halos nadodoble yung ginagastos natin sa konsumo at saka doon sa bayarin. Okay, panghuli na lang, Director. Tama ho ba o fake news ito? Kapag yung inverter na aircon, hinayaan nating tuloy-tuloy, 24/7, walang patayan, malaki nga ba yun na ititipid pa rin natin sa kuryente kapag ganon? Okay, linawin natin. Pagdating sa mga inverter technology, talagang mas matipid siyang patakbuhin. Pero kung kaya yan nga napapansin natin sa mga kababayan nating lumilipat sa inverter dahil nakikita nilang mas epektibo siya, mas malamig siya, at mas meno siya. Paminsan kung dati ang gamit lang nila 4-6 na oras, dahil nakikita nilang mas efficient yung ating appliance, pinapatakbo na nila ng mas mataas. Kaya nga yun yung mga na pinapayo natin na dapat same number ng oras. Kung 6 na oras natin dati pinapatakbo, pwede nating patakbuhin ng 6 na oras. Pero kung lalagpas na rin tayo dun sa kinagawian nating takbo, tas aasahan nating bababa yung bill, syempre hindi ko. Yung nadoble rin naman yung pagtakbo ng ating aircon, di syempre babawi rin dun sa konsumo. Pero mas malaki yung natipid nyo kaysa yung datihan na hindi inverter ang ginamit. Nakita ko rin sa balita, pinaalalahan na rin natin ng ating mga kababayan
ngayong pagkakataon nito, pinabilis na ang proseso ng ating net metering. Madami na pong facility kagaya sa GSIS, sa Pag-ibig at sa mga pribadong bangko, pwede na rin po tayong mag-install ng ating mga solar sa ating kabahayan. At sa ilalim nga po ng bagong mga polisiya, hindi na po lalagpas ng 10 araw ang ating net metering. So madali na pong magproseso nito. Alright, Director Patrick Aquino, sir, maraming salamat ho at sana maraming makiisa mamaya lingguhan ito mula alas 8 sa tinawag nating 1. Parang isang oras lang naman to, tama sir, no? Na pagpapatay ng kuryente. Marami pong salamat. Sumama po ulit kayo sa oras natin sa efficiency, alas 8 hanggang alas 9 kada Sabado. Alright, maraming salamat po si Director Patrick Aquino ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Balita! Boom! Balita! 15 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. DZRH number. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta... Kasama sina Kyle Bunyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsoy na balita. Mga chapsoy na balita.
up. 10 minuto ho, makalip o bago mag-alas 6 ng gabi. Sabay dire-diretso na ho tayo sa ating mga chapsuy na balita. Tawagin muna natin ang balitang sports ni Jeric Sasil. Jeric, go ahead. Nasungkit ni Leonardo Grospe ang ikalawang gintong medalya ng Pilipinas matapos dominahin ang men's high jump competition sa ginanap na 6th Asian Beach Games sa China. Nakapagtala si Grospe mula Dilasag, Aurora ng 2.05 meters sa kanyang first attempt, sapat para maselyuhan ang gintong medalya. Nilampaso ni Grospe via countback sina Po Tingye at Hao Xiang na parehong mula China sa magkakatulad nilang 2.05 meter jump. Samantala, matatandaan na nitong Webes ay nasungkit naman ni Alexandra Luz Enriquez ang unang gitong medalya ng Pilipinas sa Jiu-Jitsu Women's Competition. Yan ang update mula sa mundo ng sports. Ito si Jeric Sasil para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Maraming salamat, Jeric. Samantala sa atin namang police report. Nasamsam ng Philippine National Police ang mahigit 5 milyong piso na halaga ho ng mga iligal na sigarilyo sa isang operasyon sa Estancia, Iloilo. Arestado ang 38 anyos na babae mula Carles, Iloilo dahil sa paglabag sa Section 263 ng Republic Act 11467 o Batas Laban sa Untaxed Tobacco Products. Pag sinabi palang illegal na sigarilyo, yun yung mga untaxed, parang puslit din, parang mga smuggled. Ayon ho sa PNP, umabot sa 5.2 milyong piso. Kasama ang tax penalties ang nakumpiskang iba't ibang brand ng sigarilyo na umano'y nakaimbak para ipamahagi ng walang kaukulang buwis at dokumento. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na magpapatuloy ang kampanya laban sa illegal trade at tax evasion upang maprotektahan ang kita ng gobyerno at lehitimong negosyo. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Samantala, para naman sa ating showbiz balita, by kaninang tanghali kung kayo ho'y nakatutok sa ating RH balita, meron tayong mga guest student interns na nagatid sa atin ng mga balita sa nakalap din dito ho sa DZRH News Center. At ngayon naman, para sa ating showbiz news ay makakasama natin si Joyce Batalier ng Bicol University. Intern Joyce, take it away. Ibinahagi ni Caricelis ang kanyang pagbubuntis sa kanilang unang anak matapos niyang inanunsyo ito kahapon, Abril 24 sa isang Facebook post. Sa nasabing video, makikitang nalaman ng aktres ang positibong resulta ng kanyang pregnancy test na nagdulot ng kanyang emosyonal na reaksyon bilang isang first-time mom. Ipinahayag din ng kanyang asawa si Stefan Estopia ang kanilang kasiyahan sa hiwalay na post kung saan makikita ang sonogram ng kanilang anak na inaasahang isisilang sa taong kasalukuyan. Agad namang bumuhos ang pagbati mula sa mga tagahanga habang nagbalik tanaw sa kanyang paglaki mula child star hanggang sa pagiging ina. Ito si Joyce Repari Batalier, DZRH, intern mula sa Bicol University. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Joyce Batalier. Ikaw ba na-enjoy mo yung internship journey dito sa DZRH? Of course, sir. Sobrang enjoy. And marami rin naman po akong natutunan. Ito talaga yung gusto mong field? Yes, sir. Bakit? Bakit journalism? Sabi nila walang dito mababa yung baga sabi nga nila kung gusto mong yumaman hindi sa mundo ng journalismo. Because sir, hindi naman kasi ako sir into money rin. Syempre kung ano yung passion ko, ay basta mahal ko yung ginagawa ko, syempre doon ako sir. Aba, di batiin mo na yung mga gusto mong batiin sa Bicol. Saan ka sa Bicol?
Albay, sir. Albay. Tabaco. Specifically, Tabaco City. Go ahead. Hello po. Hello po sa aming professors. Ma'am April Manjares and Miss Abby Valencia. And hello rin po sa mga nanonood dyan sa Bicol, especially sa school ko, Bicol University. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa DZRH. At hello po sa mama ko, papa ko. Nasa TV na ako, ma. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you si Joyce Batalyer ng Bicol University. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Para naman sa ating kakaibang balita, isa hong lalaki sa India nagpanggap na patay para makita kung sino daw ho ang dadalo sa kanyang libing. Parang sabi nga kung patay na doon mo makikita kung sino yung mga totoong nagmamahal sa iyo, no? Tingnan niya natin tong kakaibang report ni Jackie Resho. Miss Jackie. Nagulat ang mga residente ng Kochi sa India nang mabalitaan ng biglaang pagpanaw ng isang nilang kasama sa lugar na si Mohan Lal. Gayunpaman kahit biglaan ay marami pa rin silang sumama sa prosesyon para sa paghatid sa huling hantungan ng 74 years old na dating miyembro ng Indian Air Force. Pero pagdating sa crematorium ay mas nagulat pa sila nang biglang tumayo mula sa kabaong si Mohan at natuklas ang pinay kay lamang pala niya ang kanyang pagkamatay. Nagawa umano ito ni Mohan sa tulong ng kanyang mga kamag-anak at ilang kaibigan na nagpakalat ng balitang siya ay namatay. Paraan niya malaman niya kung sino-sino ang sasama sa kanyang huling hantungan. Para naman hindi magalit ang mga sumama sa kanyang mock funeral ay nagpakain na lamang ito sa kanila. Bukod pa dito ay sinorpresa din ni Mohan ang kapwa niya mga residente sa Kochi ng isang bago at maayos na muktidham o cremation ground sa kanilang lugar. Ito ay para matiyak na may maayos na paglalagakan ng mga pamilya ng kanilang yumaong kamag-anak sa kanilang bayan. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resh ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Jackie Resho. Suy na balita. Chapsuy na balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Balikan natin ang ating headlines. Sa Ombudsman, Office of the Ombudsman, humiling ng precautionary hold departure order laban kay Senador Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Balita! Boom! Balita! Board of Appeals naglabas ng freeze order sa assets ni Congressman Martin Romualdez. Balita! Boom! Balita! National Bureau of Investigation iginiit na walang halong politika ang raid sa club sa Pasig na iniuugnay sa asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Balita! Boom! Balita! Meralco posibleng may bawasingil sa Mayo dahil sa pinamamadaling refund ng ERC. Balita! Boom! Balita! Rollback sa diesel at kerosene asahan sa susunod na linggo. Balita! Boom! Balita! At 5.2 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo nasamsam sa Iloilo. Balita! Boom! Balita! Yan na po ang kabuuan ng mga balita na itinampok ngayon hong araw ng Sabado, April 25, 2026. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga nakasama mula ho sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kay Miss Teresita Atienza at Melvin Letrodo, Beth Gray at syempre sa mga nakatutuko sa atin sa Facebook live natin. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, kay Jeric Barreto at sa DZRH TV Tech at sa ngalan ng aking tandem na si Kyle Bulyas, ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Good news, kundi the vet. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macu.